Mga idol at kabayan, super good news! Amerika at Pilipinas nagsagawa ng Joint Air Patrol sa Batanes. Hindi lamang ito simpleng Joint Air Patrol mga kabayan dahil gamit ng Pilipinas ang mga fighter jets dito na armado ng mga missiles. Bilang suporta naman ng Amerika, nagpadala ito ng 2 F-15 fighter jets na armado din ng mga missile at isang C-130. Ang nasabing Joint Air and Maritime Patrol ay gagawin ng Amerika at Pilipinas mula sa northern part ng Luzon hanggang sa West Philippine Sea. Magpapadala din ang Amerika ng mga barkong pandigma at maritime patrol aircraft. Maglulunsad naman ang Pilipinas ng 3 warship. 8 sundalo ng Amerika sugatan matapos maglunsad ng close-range ballistic missile. Ang Iran proxy sa Iraq, Amerika agad namang gumanti gumamit ng AC-130 gunship at mga fighter jets upang salakayin ang mga kalaban. US Air Force at US Navy ipinakita ang kanilang puwersa. Nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi natin isusuko ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea, hindi ito nagbibiro. Kulang man tayo sa lakas kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa. No problem yan mga kabayan, dahil kasama ng ating Armed Forces of the Philippines ang US Armed Forces sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad para sa ating bansa. Sa katunayan, pagdating ng Pangulo ng Pilipinas mula sa kanyang pagbisita sa Indo-Pacific Command, naglabas ito ng pahayag na agad na magsisimula ang Joint Patrol ng Amerika at Pilipinas mula sa pinakatoktok ng bansa pababa hanggang sa West Philippine Sea. Nang ating ibinalita, marami ang natawa at ayaw maniwala dahil ano naman daw ang kakayahan natin para pigilan ang maagresibo China. Ang hindi nila alam, planchado na ang magkasalim na pagpapatrolya ng magkaalyadong bansa. Ngayong araw, ginulat ng Pilipinas ang China maging ang mga karating bansa. 2 FA-50 light combat fighter aircraft ng Philippine Air Force na armado ng mga missiles at 2 armadong F-15 Eagle fighter jets ng US Air Force ang nagsagawa ng maritime patrol sa Batanes. Kasama din ang isang C-130 Hercules ng Amerika na inyong makikita sa kanilang air formation. Ito ay panimula pa lamang ng magkasabay na paglipad ng puwersa ng Pilipinas at Amerika sa mga teritoryo ng Pilipinas na nagsimula noong ika-21 hanggang ika-23 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Hindi lang yan mga kabayan, lalahok din sa aktibidad ang 3 barkong pandigma ng Pilipinas, A-29B Super Tucano. Magpapadala din ang Amerika ng isang barkong pandigma, isang littoral combat ship na kasalukuyang nasa bansa na ngayon at isang P-8A Poseidon. Malaking bagay talaga sa seguridad ng Pilipinas ang patuloy na pakikipag-alyansa natin sa Amerika. Sila lang naman ang may kakayahan na magsagawa at tumulong sa mga kaalyado nito at partners ng sabay-sabay saan man sa mundo. Breaking news mga kabayan, Iran proxy naglunsad ng close-range ballistic missile sa isang US base sa Iraq, ang Al-Assad Air Base. Ito ang kauna-unahang gumamit ang proxy ng Iran nang nasabing sandata upang tamaan ang base militar ng Amerika. 8 sundalo ng Amerika ang nagtamo ng mga sugat sa nasabing pag-atake. Naitala rin ang pagkasira ng mga pasilidad sa nasabing US military base. Matapos ang pag-atake ng grupo ng Iran, sumalakay naman ang Amerika. Kinumpirma ng Pentagon na gumamit ito ng isa sa kanilang pangmalakasan upang i-neutralize ang mga kalaban. Isang AC-130 gunship o kilala rin sa tawag na Ghost Rider ang nagsagawa ng self-defense strike bilang ganti ng Amerika na nagresulta ng pagkasawi ng ilang mga miyembro ng proxy ng Iran. Hindi lang yan mga kabayan, maliban pa dito ang mga fighter jets naman ng US Air Force ay nagsagawa din ng 3 sunod-sunod na airstrike sa pasilidad na ginagamit ng Iran Revolutionary Guard Corps at mga proxy nito sa Syria. Ito ang isa sa mga rason kung bakit napakadelikado kapag Amerika na ang nagsagawa ng opensiba dahil siguradong may matutumba sa mga kalaban. I can confirm an attack last night by Iran-backed militias using a close-range ballistic missile against U.S. and coalition forces at Al-Assad Air Base in Iraq, which resulted in several non-serious injuries and some minor damage to infrastructure.
Immediately following the attack, a U.S. military AC-130 aircraft in the area conducted a self-defense strike against an Iranian-backed militia vehicle, and a number of Iranian-backed militia personnel involved in this attack. This self-defense strike resulted in some hostile fatalities. Ipinakita naman ng Amerika ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng isang elephant walk, kasabay ng US Air Force ang US Navy upang ipakita ang lakas na meron to. Take note mga kabayan, bahagi lamang ito ng armada ng puwersa ng Estados Unidos. Isa itong mensahe sa mga kalaban na kung kaya nilang umatake, mas kayang-kaya ng Amerika. Panoorin aktual na video. Laban Pinas.